Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. At ito po ang aking YouTube channel at WinTV Vlog. At pambansang batang kalye, and you can also follow me in my Facebook and Instagram. So yan. So anyways, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang top local scorer ng Ginebra. Walang iba kundi si RJ Barrientos. So, pakpakan po muna natin, RJ Barrientos. So, RJ Barrientos, yun nga pala, bago po ang laro kahapon, ay pasalamatan po muna natin si RJ. Kasi nga po, siya ang nagpanalo nung laro laban sa Magnolia nung Friday. So, sobrang ganda po nung laro. Manila Clasico, special edition. Yun nga, na Friday, kasi normally Sunday ang Manila Clasico. Pero that time, it's actually Friday. And kung napansin po natin, ang ganda po ng laro na yan. Nagkaroon ng run ng Ginebra, nagkaroon ng run naman ng ang Magnolia, tapos in the end, nagtabla yung score, 89 all. And then of course, 11 seconds remaining, ginawa po ni Coach Tim Cone, nag-time out po si Coach Tim. And yan nga, nag-design siya ng play, same play nung 2016 versus Meralco kung saan nagwagi ang Ginebra. At tinapos si Justin Brownlee ang kanyang 8 years title drought ng Ginebra through a buzzer-beating 3-point shot. And yun, at same play nga yung ginawa niya, same formation. And then this time, ang nang tumira naman is si RJ Barrientos. So, yun nga, it was a good play. Kasi nakashoot si RJ Barrientos, ang tapang niya kasi Xavier Lucero at saka si Chapman yung kanyang bumabantay sa kanya, pero he's able to manage the layup and then won the game for Barangay Ginebra. And kung minatira pa siyang 6.3 seconds. So kung tutusin, kung nakashoot yung kalaban ng Magnolia, pwede nating sabihin na bad decision kay RJ. Kasi it's either panalo or talo lang naman ang Ginebra eh. Kaya lang, yun nga, tinira ni RJ, pumasok, nagkaroon ng defensive alignment, and then nakakuha ng defensive formation ng Ginebra, and nakakuha ng defensive stop, nagwagi ang Ginebra, di ba? Kung nakashoot ng 3 points or 4 points ang Magnolia, panalo sila. Kung nakashoot ng 2 points, overtime. So anyways, but kudos pa rin kay RJ Barrientos, napakatapang na bata, talagang sobrang galing. And then, kaya po ako nag-believe kay RJ Barrientos kasi he was rookie last year. He won the Rookie of the Year last year. And of course, marami nagsasabi na dapat si Cedric Bearfield daw. Pero ako talaga confident ako RJ Barrientos kasi iba yung impact ni RJ Barrientos nung pagpasok niya sa Barangay Ginebra. So, nakadalawang finals appearance agad si RJ Barrientos sa Ginebra. Tatlo yatang finals appearance. So, though hindi nag-champion ng Ginebra, pero okay lang. And nakita naman natin yung maturity ng isang RJ Barrientos sa scoring, sa 3-point shooting, and higit sa lahat sa decision making. So, isa na lang ang win-workout ni RJ. Defense na lang. Pero nakikita niyo yung work ethics na sa defense ay para na rin siyang rookie na Johnny Barrientos kasi unti-unti napipick up niya. So, wag po tayong magmadali. Kasi ikadalawang taon pa lang naman ni RJ Barrientos, marami pa talagang years na dadaan at pag na-master yan ni RJ Barrientos, I'm sure mag-MVP si RJ Barrientos. So yan. So anyways, dito po, si RJ Barrientos po ay magandang nilalaro for the past 6 games. So he is averaging 22.33 points per game, 3.33 rebounds per game, at 5.17 assists per game. So, yan ang average si RJ sa 6 na laro. So, kapag nananalo nga po ang Ginebra, ang average ni RJ, 26 points per game, 3.75 rebounds per game, at 4 assists per game. And pag natalo naman, mababa rin yung production, 15 points per game, 2.5 rebounds, and 7.7 assists, mataas yung assist. So, dito po, kapag i-analyze natin yung performance sa RJ Barrientos, ay ibig sabihin, siya pala ang barometer ng pagkakapanalo ng Ginebra. So, Justin Brownlee, given na yan, kayang score ni Brownlee ng 40 plus, 30 plus. Isang beses nga lang si Justin Brownlee, hindi nag-30, di ba? Nung Magnolia games, 29 points naman si Justin.
Pero ibig sabihin, consistently si Justin Brownlee nandyan yan. So ang hinahanap natin is yung local support. And yan ay si RJ Abarientos. Kasi nga, tuwing nananalo Hinebra, mataas ang production ni RJ, magandang laro. Pero dito sa last games, dito sa past 6 games naman niya, maganda naman ang kanyang laro. So, imagine, Macau 25, NLEX 14, sa Converge 32, San Miguel 16, Magnolia 19, and Phoenix 28. So, a sophomore guy na umi-score ng ganyan, napakaganda ng ginagawa ni RJ Abarientos. So, yan. So, again, tayo po'y naniniwala na si RJ Abarientos mas effective kung combo guard. Magaling din siyang point guard, di ba? Magaling umassist, magaling bumasa ng situation. Though yung LA Tenorio, medyo malayo pa sa level ni LA pagdating sa mga decision making. Pero IQ, mataas din naman IQ ni RJ. Kita nyo nga, yung mga fake na sumasabit. Marami siyang pinapanalong laro at yung mga crucial games, yung mga clutch, basket, hindi talaga takot si RJ Abarientos tumira ng ganyan. Ayun yung hinahanga natin kay RJ Abarientos. Kapag yung combo ni Scottie Thompson at ni RJ Abarientos ay talagang nagpo-produce ng maganda, most likely, kahit ang yung level ng scoring ni Justin ay hindi masyado, mananalo ang Hinebra. So yan yun. So kaya sana napapasalamat din tayo dun sa mga kumbaga-cast ng yung buong crew ng Hinebra. Kumbaga yung Nards Pinto number 1, di ba, sa defense. Nandyan din sina Ralph Koo, di ba? Nandyan din si Stephen Holt, di ba? Japet Aguilar magbabalik, Ken Mark Carino mukhang maglalaro na siya versus Terapirma sa Saturday. And yan, sana maganda rin yung performance niya. And then of course, Jason David sana makabalik na agad. Pero sabi nga ay buong taon siya mawawala. So at ACL po kasi yung nag-injury. Sana sina Raymond Aguilar, yan, yung mga player na yan, sina Jeremiah Gray makapasok din at makapag-perform ng maayos. So yun lang muna for today's video at keep on supporting Barangay Hinebra. And then lagi po natin panalangin to si RJ Abarientos na laging safe at talagang malaki ang kawalan kung si RJ Abarientos ang hindi magpe-perform. So RJ Abarientos, saludo kami sa inyo lahat. Peace.